Magandang good morning ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ang kaplastika na to. Aba, galit sila kunwari sa mga ayuda ha. Etong dalawa, si Duday at saka si Manangyo. Ah, Langyaw. Tingnan nyo sabi ng dalawang are. Yan. Namudmod ng ayuda pero kontra ayuda. Sara Aimee oppose ayuda. Yan. Sabi ni Sara kasi ito, sa OVP wala kaming ayuda. Good governance is the key to nation building. Alam niyo mga kababayan, parang ang sarap ipa-explain furtherly kay VP Sara, ano? Ano ba ang ibig mong sabihin talaga sa good governance at saka sa nation building? Okay? Ano ba? Hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao. Totoo. Wala namang nagsabing solusyon yan. 'Di ba? Sana sinabihan mo rin ang tatay mo. Siya yung nagpa-addict sa mga Pilipino na mamihasa sa ayuda. 'Di ba? Sipin mga Pilipino namihasa na sa vote buying. 'Di ba? Kada maghahalalan. Tapos, nagkaroon tayo ng mga ayuda-ayuda dahil nga sa pandemic. Nung natatapos na yung pandemic, ayuda pa rin to the max kasi parating na po ang halalan. 'Di ba? Kaya lang di rin umubra. Sa kangkungan din pinulot yung kanyang mga manok nung nakaraang eleksyon ng 2022. 'Di ba? Kung di pa dumikit si Robin Padilla at kung hindi pa sikat, hindi pa tululusot. Kaya lang, kamusta naman ang performance? Di na wonderful tonight ang mga Pilipinong bumoto. Kahit yung mga hindi bumoto pero nakakaltasan ng buwis, 'di ba? Walang magawa. Okay, ito naman si Aimee. Sabi niya, hindi lamang ayuda ang sagot. Magkaaway pa kayo ngayon. Dito kay Sara, para sa kanya, ang ayuda hindi raw po ito solusyon. Pero kay Aimee naman, sagot ang ayuda. Pero meron pa naman daw pong ibang bagay. Yun ang ibig niya sabihin. Yan, hindi lamang ayuda ang sagot, kundi tunay na pag-asa para makaahon sa kahirapan. Lecheng kaplastikan ito ni Aimee nyo. Sige nga, sabihin mo nga sa amin, yung mga maka-Aimee, paki-explain nga po to. Okay? Anong tunay na pag-asa para makaahon sa kahirapan? Ano yun? Hindi ko magets dito eh. 'Di ba? Ano yung tunay na pag-asa para makaahon sa kahirapan? Ang tindi nito. Ito namang isa. Para naiinggit pa. Sa OVP, wala kaming ayuda. Good governance is the key to nation building. Baka ho binabasa pa yan habang sumasagot. Kasi wala namang connect eh. Yung ayuda at good governance eh. Hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao. Ang tanong ito, ano ba ang naiisip ni VP Sara na solusyon, 'di ba? Sa mga problema ng mga tao. Wag niyo nang isaksak yung good governance. 'Di ba? Yung nation building wag na. Anong problema ng taong bayan na nakikita ninyo? Then ano ang solusyon na kailangan kung ikaw ang presidente ng Pilipinas na ipoprovide mo? 'Di ba? Kasi pag sumali ka ng debate sa presidential election, itatanong yan eh. Paano to hindi sisipot si Sara? Dapat DQ. Pag di sumipot, ano? Grabe ka plastikan itong dalawang to. Sabi rito, hindi dapat ayuda ang ipinamimigay, kundi isang marangal na hanap buhay. Ang inang yan. Isang marangal na hanap buhay. Ikaw nga mismo hindi mo nga magawa yan eh. Sige nga, anong marangal na hanap buhay na ang naipamigay nyo? 'Di ba? Doon lang sa Davao City, ilan ba yung empleyado roon? Ilan ba yung hinire ninyo na galing sa talagang lubhang hirap na pamilya? Hinire ninyo para magkatrabaho, matulungan yung kanyang pamilya. 'Di ba? Nag-hire ba kayo roon ng mga walang pinag-aralan? Nag-hire ba kayo roon ng mga talagang kapos sa edukasyon
Tapos tinuruan ninyo, 'di ba? Ginawa ninyong para maging fit dun sa trabaho. Oh, nangiya. Mahilig tong mga tong dalawang to sa general terms. 'Di ba? Ngayon, binara sila rito ni Noli de Castro. Sabi ni Noli de Castro, Burial Medical Aid, VP Sara Duterte, says Noli de Castro, did it first. You know, Vice President Sara Duterte has tried to justify the existence of her assistance programs as not duplications of similar functions of other national government agencies, saying that she was just continuing what one of her predecessors had started. Diba? Kasi kay Leni Robredo may mga ganong pagtulong eh. Kasi nga, ang ginagawa dyan, sinasabi sa kanya na ito mga project na gusto mong gawin, i-refer natin to sa DSWD. I-refer natin to sa DOH. And then yung budget na hinihingi mo corresponding to your projects na ni-refer natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno at popondohan naman natin, 'di ba? Kayo referral na lang kayo pag nilapitan. Kumbaga po, parang kami ho ang barangay namin. Diyan ho sa National Kidney Institute at saka sa Heart Center and East Avenue, meron kaming funding. May pera ang barangay namin na nakalagak doon, nakalagak sa bangko. Pero those funds were intended for health expenses, for hospitalization expenses ng mga kapuspalad na kabarangay ko. Ang gagawin lamang po ng aming kapitan, pagka sinubmit sa kanya yung medical abstract, lahat-lahat, na kailangan, required, ang gagawin po niya, mag-i-issue lang siya ng letter of authorization or guarantee letter na ginagarantiyahan ko, ganon, nababayaran namin yan mula sa pondo namin sa inyong ospital. Ganon. So kung magkakano yung mga masisingil doon, gagawin ng ospital ngayon, sisingilin yan doon sa bangko. Si bangko magre-release lang ng pera. Meron ng ganong klaseng memorandum kasi kami. 'Di ba? So ganon po yung sinasabi rito kay Sara. Ayaw niya. Alam niyo kung bakit po ganon ang sinasabi sa kanya, nire-refer? Ang lupit eh. Look, wala po siyang dinagdag na proyekto. Libreng sakay, ginagawa rin po ni Leni Robredo yon. Yung palibing-palibing na yan, ginagawa rin po ni Leni Robredo yon. Pero yung mga ibang ginagawa ni Leni Robredo noon, bilang nung siya ay Vice President pa, na sabi nga ni Sara, sinundan ko lang naman, hindi po humingi ng bilyon-bilyong pondo si Leni Robredo. Pero nagagawa nila yon. Bakit? Kasi po, proper channeling, hindi channeling. Okay? Ops, humihingi ng para sa palibing. Okay. Punta ka dito sa DSWD. Ganon. O kaya punta ka dito sa Quezon City Government. Meron silang libreng crematorium. Ganon. Diba? Ops, hospitalization. Kailangan ng pambayad. Na-maxed out na ang PhilHealth. Nakahingi na ng tulong sa PCSO. Diba? Yung ganon. Nakahingi na ng tulong sa iba pang mga politiko. Minatitira pa. Okay, sige, punta kayo sa SWA. Ayaw nila yun eh. Ang katawiran ni Sara, I want funds at kami ang magmamanage ng project namin. Nakinopya niya lang naman kay Leni Robredo. Ang problema ho yung kinopyahan niya eh. Ang budget, 700,000 mahigit lang. 700 million mahigit lang.
Umabot ng 900 million dahil po sa sa awa sa kanya ng ibang mga ng boat houses na bakit ang liit-liit? At wala na rin, nagagawa naman namin, marami naman kaming partners. Natural, yung mga different agencies ng gobyerno, partners nila. Oh. Nakita yung mga kababayan na, look at the efficiency. At mahihiya tuloy ako sa pagpuna noon kay Lenny at pagkumpara kay Sarah. Di ba? Very deceiving kasi magandang Davao City, malinis. Walang iya. Si Lenny Robredo, nagawa niya yung mga bagay na yan nang hindi po gumamit ng pera ng taong bayan. Bagkus, yung pangangailangan ng mga lumalapit, natutugunan by pointing them or directing them to the right government agency. Ito naman pong si Sarah, di ba? Sumampa na lang siya sa proyekto na yan, pero ang gusto niya, siya ang gagastos, magmamanage ng pera. Ayos. parang nakakatakot doon, ano? Isipin mo wala kang mandato sa mundo. Spare tire ka lang. Kahit na 1 billion pa bumoto sa iyo eh. Kung wala ka namang trabahong binigay, ang konstitusyon natin, wala ka pa rin gagawin, wala ka pa rin trabaho. At kung meron kang ibang gustong gawin, natural lang yun ang mga referrals. 'Di ba? Kasi hindi ka nga talaga dapat pondohan para doon. Ang katuwiran niya lang ay, bakit? Meron bang may monopoly sa pagtulong sa tao? Wala. Kahit sino pwede gawin yun. Oh, kung gusto mong gawin yun, di dapat gamitin mo sarili mong kayamanan. 'Di ba? O ano kung bumunot ng mga 5, 2, 3 bilyon mula sa iyong pera. Oh, tunay naman talagang pang public service 'yan pagka gayon. Maglabas ng sariling pera, 'di ba? Ay nako. Sabi ni Lia, lakihan nilang sahod kung ayaw nila ng ayuda. Diba? Bawasan nila yung mga kayamanan nila. Mga bilyonarya yung dalawang yan eh. O baka nga si Amy Marcos, trilyon pa pera niyan. Diba? Sige nga, pakilatag nga dapat ng dalawang itong kanilang mga salin. Diba? Be transparent. Latag yung dalawa. Yung mga salin ninyo. Oh. Lang yaw. Hindi, problema rin naman kasi kapag nilakihan yung mga sweldo ng mga tao, kawawa ho yung trabahante na maiiwan sa kumpanya. Okay? Kasi patay ang katawan niyan sa bugbog sa trabaho. Yung produksyon ng natanggal, siya ho ang sasalo. Hati-hati sa kanila. Kunwari, ang kailangan ma-produce nyo sa isang araw na items ay 3,000. Diba? 3,000. 5 kayo. Tinaasan yung sweldo. Tanggal ngayon yung 3. So, 2 na lang kayo ngayon naghati-hati. Yung production nila, kailangan yung gawin. Kailangan yung trabahuin. Doble kayod. Kasi, tumaas ang sahod. Yun ang problema. Diba? Minawalan ng trabaho, meron naman pong nagkasakit dahil sa overfatigue. Ang problema ng taong bayan ni pera, yan ang kalimitang nasa isip ng mga Pilipino. Ang ayuda, kalimitan ni pera, kaya mahalaga yan para sa kanila. Isa pa, yung ayuda na yan, hindi naman yan araw-araw eh. Di ba? Hindi naman araw-araw yan eh. Hindi rin naman same person ang binibigyan. Hindi naman po yan allowance. Minsanan lang yan. At pili lang ang mga tao na nailista dyan ang makakatanggap. Marami pang dapat na makatanggap, kaya lang kulang na sa pera. Limited lang kasi ang resources. Mainam naman po kasi na nararamdaman ng mga tao, natapos kang bagyuhan, kagaya nangyari ron sa Bicol. Diba? Yung mga natanggalan ng bubong. Mainam na rin na maramdaman mo na may pera ang gobyerno para sa inyo. Ano kung mangutang ang gobyerno? Ba't? Kailan ba tayo hindi nangutang? Diba? Pero wala namang nakaremata sa bansa natin dahil sa utang. Diba?
Ang dapat, makipagtulungan ng mga tao sa gobyerno, manahimik, wag mameste. Wag siraan ang ating gobyerno nang sa gayon pagkatiwalaan ng mga dayuhan. Anak ng putya, pag hindi na sila yung nakaupo, kurap, adik, bangag. Diba? Eh kung di ba naman sandamakmak na bastos pala tong mga to eh, kung alam ko lang natin eh. Diba? Kasi nung panahon nila, nirespeto natin sila eh. Kunwari, galit sa ayuda eh, no? Pero mga adik sa ayuda. Nagdi-distribute. O si Aimee, di ba? O. Sabi ni Elia, akap para yun sa 21K pababa na sahod. 3K to 5K na ibibigay ng government. Laking bagay yun sa kanila. Di ba? Noong pandemic, nagpapadala ng ayudang gamot at medical kit ang office ni Lenny na halatadong galing sa private donor. Diba? Kami ng taga Mindanao, may grandmothers from Visayas, hindi kami pro-Duterte, hindi kami pro-China. Okay. Ay, nako. Kaya nga kako, sabi ko, nako, etong si Aimee nalalaglag na sa top 12 eh. Kagagawa niya rin eh. Ito sabi rito Vice President Sara Duterte underscored her opposition to the government dole-outs or ayuda, emphasizing the need for sustainable solutions to help Filipino achieve self-sufficiency. Sa office namin, blah blah blah, wala kaming ayuda. Nako. Ang prinsipyo namin, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Ayan na naman tayo eh. Confidential funds na naman ang amoy nitong mapayapang pamumuhay eh. Ng oportunidad para makapagnegosyo. O, confidential funds na naman ito. Ito yung namigay sila ng bad pera. 'Di ba? Para yung mga maliliit, 'di ba? Alam niyo ang problema sa ganyan? Ito eh, naranasan namin yan dito sa barangay. Merong funding para dyan. Alam nyo ba, di mag-uusap-usap, hoy mare, gagi bumili ka na lang, maghanap ka ng lumang lababo. Gawan mo ng stand, tapos lagyan mong uling, tsaka parilya. Sabihin mo meron kang tindang barbecue stand. Kasi pupunta yung taga DSWD para inspeksyonin, isi-CI kayo kung talaga bang meron kang munting kabuhayan. Langiya. So ito ngayon ang nakakatawa. Mga kapitbahay ko ho, kanya-kanya ng racket. Merong nagbabarbecue. Problema, pag dungaw mo, lahat sila nagbabarbecue eh. Merong yung iba, talagang gumagawa ng basahan. Okay lang yun. Marami rin din sa amin. Nakakatawa yung nagbabarbecue eh. Eto na. Nung pumasaho, nabigyan ng pera. Nagkakamali, 5K. Ang ina niya, kinabukasan, may nakariband. Tapos may bagong damit. Tapos yung maraming mga nagtitinda ng barbecue, lahat po yun nawala. Nag-inuman pa. Yung barbecue nilang naipakita, pinulutan nila. Ganon ang ginawa. Oh. Kaya dapat kapag ka magbibigay ng mga pamuhunan sa mga ganyan, tignan nila na naiintindihan ng bibigyan ng pera, paano to palalakihin. Meron bang opportunity na lumaki yan sa lugar nyo? Isipin mo yung buong kalye, lahat kayo magtitinda ng barbecue. Yun bang mga customer ng barbecue, taga saan nakatira? Diba? Kayo-kayo rin naman yun, pumupunta ron sa kanto para bumili ng barbecue. Di lugi, wala kayong kikitain. Diba? Ang taas ng kompetensya. So dapat pagka ganon, hindi nyo bibigyan. Kasi magkukompetensya kayo. O dapat humanap kayo ng unique na ninegosyohin nyo na kabisado nyo. Diba? At kapag ka naidepensa nyo, paano nyo palalakihin yan? O dibigyan, o kaya naman, iseminar nyo, turuan nyo magnegosyo. Pero bantayang maigi nang hindi naman magkopyahan para hindi malaki o mataas ang competition. Para may kikita talaga ron. Diba? Ay, ako. Sabi, when asked about potential impact
of a reduced 2025 budget, Duterte explained that her office focuses on Thanksgiving and Christmas gift giving, but emphasized that the livelihood programs are essential to addressing poverty and unemployment. Diba? Well, ang unemployment natin napakababa na. Parang nasa 3% to something na lang yun. Diba? Ngayon, when it comes to opportunity naman para sa trabaho, alam nyo, marami namang opportunity talaga eh. Nagkataon lang talaga maraming Filipino ubod ng arte. Ayaw mainitan, di ba? Ayaw mapawisan ng singit. Ang tanong, ano bang alam mong gawin? Pagka pinaharap mo na sa trabaho, nako, walang alam gawin. Bakit? Nasanay ho kasing libre kain sa bahay. Kaya nga tinuro ng Diyos sa Biblia, di ba? Huwag mong pakakainin ang mga tamad. No, di ba? Ang Diyos ho galit sa tamad eh. Pilipino lang nagmamahal sa tamad, sa totoo lang eh. Todo pakain tayo sa mga tamad. Na ultimo yung kinainang pinggan, hindi mahugas-hugasan. Tapos mga demanding pa yan sa ulam. Mahihiya ka na lang eh. Di ba? Sabi, good governance is the key to the nation building. Hindi nasusolusyonan ng ayuda ang problema ng tao, mga tao lalo na sa kawalan ng trabaho. Safety at well-being. Anong well-being? Mas makakabuti kung pag-isahin na lamang ang AICS at ang AKAP. Sabi, sa ganitong paraan, mas malaking ayuda ang maibibigay natin sa ating mga kababayan, tunay na nangangailangan, sabi ni Aimee. Hindi ko konti ang mabibigyan. Diba? Mababawasan. So, ibig sabihin yata ni Aimee rin dito, pag pinag-isa mo yan, diba? Ang tanong, palolobohin nyo yung budget? Diba? Para makover din yung iba? Kasi kada isa dyan, AICS and then AKAP, may kanya-kanyang target beneficiaries yan eh. Katulad ng 4Ps. Marcos stated, Marcos stressed that temporary assistance alone is not enough to uplift lives. Correct. Kailangang palawakin natin ang kanilang mga pagkakataong makahanap ng trabaho o mamumuhunan at sariling hanap buhay. Hindi naman tamad ang Pilipino, kailangan lang nila ng tulong at inspirasyon para makabangon. I agree. She urged focus on the long-term programs like the 4Ps, Kalahi, CIDSS, and Sustainable Livelihood Program, which address poverty through her sufficiency initiatives. Hindi lamang ayuda ang sagot, kundi tunay na pag-asa para makahon sa kahirapan. And calling lawmakers to unite in strengthening efforts against poverty and hunger. Okay, ano yung tunay na pag-asa? Di ba? Well, ibig sabihin lang naman ito, para sa akin, kailangan kasi natin dito yung mga oportunidad po na magkaroon ng pagkakakitaan ng mga kababayan natin. Pero, para magkaroon ng opportunity, kailangan merong opportunity. Kailangan, yun pong walang trabaho, ay mag-match, di ba, dun sa opportunity. Yung mga livelihood programs, yung mga trainings, TESDA kailangan natin. Di ba? I-equip yung mga tao bago bigyan ng puhunan. Magtitinda ng barbecue. Putragis, hindi nga marunong magsindi ng uling. Di ba? Hindi nga marunong mag-ihaw. Ang ginawa, nakita ko yung isa, nangamoy eh. Nilagay yung uling sa parilya. Sinindihan yung parilya. Nagliyab ngayon kasi nilagyan ng gas eh. Nagliyab ngayon. Pati yung plastic kasama. Ngayon, nung may apoy na, yung parilya ngayon, yun ang nilagay sa ibabaw ng uling. Wala. Pinapaypayan. Bumaga na. Pero yung plastic naaamoy pa kasi hindi pa lahat nasunog. Lang yan, mantakin mo para lang makapasa sa screening. Ang ginawa, sinalang yung barbecue. Ayos ang buto-buto dun. Cancer ang aabutin dun ang kakain. Ay nako. So dapat po, i-equip silang maigi na naiintindihan nila yung kanilang pinapasok
'di ba? At dapat balikan. Oh. Wala ka namang ninegosyo pagkatapos mong makakuha ng pera. Pero may nagbago sa'yo. Umunat ang buhok mong gulagulanit. Bumago yung damit mo. Alam mo na kung saan napunta yung pera, di ba? At saka isa pa ho, dapat, ang issue ko lang dyan sa mga dole-outs na yan, dapat kapag ka malapit na ang halalan, wala nang dole-outs. Di ba? Wala nang ganun, wala nang dole-outs. At alisin po yung mga politiko. Dapat walang politiko, DSWD lang. No, at saka si Kupitan, sila lang. 'Di ba? Wala na sila kagawad. Si Kupitan at saka DSWD. Sila lang ho ang mag-distribute. Wala na hong politiko, wala na hong senador. No, tignan niyo si Bongo nagtatampo diyan. 'Di ba? Kaya binalikan niya yung taga DSWD. Sabi niya, "Ma'am, binawal niyo po ba na banggitin ang pangalan ko? Nagpa-Jollibee ako doon ah." Napanood niyo ba 'yon? Tragis na yan, nagtatampo. Tapos nagagalit siya kay Aimee. Kasi si Aimee raw pinapayagan doon. Siya pangalan niya lang, hindi pa pinapayagang mabanggit. No, nako. Dapat walang politiko dahil hindi naman nila pera yan eh. Pera yan ng taong bayan na ipantutulong sa mga nangangailangan. 'Di ba? Oh. Kung meron man sigurong politikong pwedeng pumunta diyan, wala iba kundi presidente ng Pilipinas. Bakit? Hindi naman makakapagpasikat yan for re-election eh. Pagka naging presidente na, tapos ka na. 'Di ba? Di ka na uli pwedeng tumakbo pang presidente. Di hayaan mo siyang magpasikat doon sa distribution. 'Di ba? Pero yung naranasan ko kasi niyan eh, magbabarangay election. Nako. May mga nagrereklamo sa lugar namin. So nagkaroon po ng si congressman nagkaroon ng bigayan ng Ikes. 2K rin 'yun. Nako. Yung mga syempre yung mga hindi niya botante kasi ang kinausap yung mga leader eh. So syempre yung mga hindi niya botante hindi ho nakakuha ng ticket, hindi nakasama. Ay, sa listahan. Kaya yan po nagagamit kasi yan pang advance vote buying kung tutuusin. Yung mga dole-outs na yan. Kaya dapat restricted yan eh. Diba? At pag mag-e-election, isang taon, kalahatin, sabihin lang natin na isang taon bago ang eleksyon, bawal na ang politiko. Diba? Na sumampa doon. Sabi, dapat ang mga ganyang politiko gawa ng Kamara ng Batas na habang buhay nakulong madala. Grabe sila. Tanggalan lang sila ng konting benepisyo. Hindi naman porket may trabaho, sapat na. Correct, di ba? Para sa 21K, pababa. Okay. Yan, nabasa ko na to kanina. Yan, JDB dapat, kesa sa pera, food stamp na lang. Parang dito sa US. Pag low income ka at may family ka, they can apply food stamp. Parang credit card para sa pagkain lang. Okay, pero tanong ko lang dito, parang ang hirap gamitin yung food stamp dito eh. Kasi saan mo dadalhin yun? Diba? Mamamalengke ka sa government market o dito sa mga palengke na talipapa, ganun. Tapos yung stamp, paano nila ito makaka-cash out? Syempre, kailangan ng mga yan. Ikot lang naman ng pera yan, ng puhunan eh. Diba? Yan, kahit sabihin ng COMELEC, pag nabigyan ng politician, di man lang puntahan. Yan, kahit then. Yan, politician nagbigay ng pera during campaign period. Dapat wala eh. Walang ganun dapat eh. Kapag campaign period, wala dapat politician sa ganyan. Actually, sa lahat dapat wala eh. Diba? Yun lang na ayoko dyan eh. Sa dole-outs. Kasi ginagamit, sinasamantala ng mga politiko. Lalo na in aid of re-election. Now, going back dito sa dalawang ito, tigilan nila ako sa kaplastikan. Kunwaring ayaw yung ayuda.
Pero, 'di ba, nakailang bigayan na ba sila? Oh. Okay, so iwan muna natin 'to.